Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa libro ng pahayag. Ngayong umaga ay nasa lesson 8. 9 pala. Nasa lesson 9 na po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Chapter 1, isang lesson yun. Chapter 2, apat na lesson yung ginawa natin dun sa chapter 1. Tama ba? Tama. Yung introduction natin, 2 lesson. Then, dito sa chapter 2, gumawa tayo ng 4 na lesson. Then, chapter 3 na tayo. Last Sunday, pinag-aralan natin ang Sardis. Ngayong umaga, pag-aaralan natin ang Philadelphia. Ito yung bibigyan natin ng pansin sa umagang ito. 6 na bersikulo lamang ito, pero medyo mahaba-haba ng konti kasi pipigayin natin kung ano yung kaya natin na makuha dito sa mga aralin na ito. Okay. Sa background muna tayo, ang iglesia ng Philadelphia, sa Tagalog, ayan yung basa niya, Philadelphia. Ito ay itinatag noong 140 BC, nung bago ipinanganak ang ating Panginoon Jesus. So nagsimula o itinatag ang bayan na ito. Then matatagpuan ito dun sa 28 miles. Ito yung Sardis. Timog silangan ng Sardis. Andito yung Ephesus. So, ang iglesia sa ang town or city of Philadelphia ay dati ang kanyang pangalan ay Rabat Ammon. Ito ay ipinangalan noong 246 BC. Ito ay matatagpuan sa tinatawag na Persian Road. Ang Persian Road, ito yung ayan, yung kulay pula na yan. Hindi makita yan. Yung kulay pula, nagsisimula sa Sardis yung daan na yan. Malaking highway yan, parang EDSA. Then, magtatapos dito sa Susa. Nasa 656 miles ang layo ng daan na yan. Itong highway na ito yung trade road. Lahat ng nangangalakal nung panahon na yun, nagbi-business, yan yung daanan nila para makarating sila dun sa kanilang paparoonan. So, ang iglesia ng Philadelphia ay matatagpuan sa pinakadakilang highway sa silangan. Yun yung Persian Royal Road. Then, matatagpuan ito sa 3 junction. Pag pumunta ka dun sa 3 probinsya, nandiyan yung mga probinsya sa Lydia, sa Phrygia at Mysia, yung Mysia sa kanyang taas. Bago ka makapunta doon, dadaan ka muna doon sa Philadelphia. So, yan yung kanyang location. At tinawag din nito na gateway ng silangan dahil madadaanan nga ng mga mangangalakal pag sila ay pupunta dito sa parteng baba. Okay, ang Philadelphia ay may 2 Greek word. 2 word. 2 word, phila at saka delphia. Ang phila, from the root word phileo. Love, yan. Phileo o phileia. At saka yung delphia, adelphia, or adelpos sa kanyang noun form. Ano ibig sabihin nun? Brother. Adelpos. Adelpoy is my brother. So, ang Philadelphia, dalawang salita na ang ibig sabihin ay pag-ibig sa kanyang kapatid. Brotherly love ang ibig niyang sabihin. Okay, then, noong 140 BC, pinalitan ang pangalan ng lungsod sa karangalan ni Haring Attalus II, Philadelphus ng Pergamum. Yun yung ipinangalan doon sa kanya noong 140 BC. Yung Philadelphia na ito ay upang alalahanin ang katapatan niya sa kanyang kapatid o pag-ibig niya sa kanyang kapatid na si Eumenes. Titingnan natin yung pagpapalit-palit ng pangalan ng pangalan ng Philadelphia kasi may kaugnayan sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Noong 17 AD, nasira ang lungsod. 2 beses na nasira na ang lungsod noong 17 AD at saka noong 60 AD. Dahil siya ay nakatayo or malapit sa nakatayo siya sa fault line at malapit siya doon sa mga tawag dito, bulkan.
Maraming bulkan na nakapaligid sa kanya. Kaya nung 17 AD at saka 60 AD, nasira ang lungsod. Ngunit naitayo rin ito dahil sa tulong ng mga hari. Muling itinayo sa tulong ni Tiberius Caesar. Then, mula noon, madalas na ang takot o laging natatakot ang mga residente doon kasi baka sumabog na naman yung mga bulkan kasi sila nga ay nakatayo doon sa fault line. Yung bayan na yan ay matatagpuan sa fault line. Then, ang sikat na, ang tawag nito, na Diyos nila, yung pagan god nila ay si Dionysius. Dionysius, kilala niyo si Dionysius? Pinag-aralan na natin yan. Siya ang hari ng kasiyahan at hari ng alak. Siya ang Diyos ng party-party. Si Dionysius, siya yung Diyos ng party-party. Yan, malapit na naman yung mga Christmas party na yan. Siya yung God of wine and vine. Siya yung pinakasikat na Diyos ng mga pagano, ng mga kulto, doon sa kanilang lugar. Dahil ang Philadelphia ay pinakasikat pagdating sa alak dahil nandun ang Diyos na si Dionysius. Matatagpuan din yan sa Sardis. Then, ang Philadelphia ay tinawag itong Little Athens. Little Athens. Dahil sa mga templo ng mga pagano na nakatayo doon. At take note, tignan nyo ito. Hinighlight ko ito kasi mapapag-aralan natin sa ating conclusion yan. Kung ang isang tao o isang mamamayan, citizen ng Philadelphia ay maganda ang kanyang record, siya ay ilalagay ang kanyang pangalan sa mga haligi, sa mga templo doon sa Philadelphia. So, sa ating panahon ngayon, ang isang santo, yan. Ang isang santo, gagawan siya ng rebulto. Pero dito sa kanilang panahon, hindi. Ang gagawin sa kanya ay ilalagay ang kanyang pangalan o i-dedicate yung poste na yon para doon sa katapatan, kagandang mamamayan ng lungsod na yan. At tignan nyo yan, tandaan nyo yan ha, yung pangalan niya ay ilalagay o yung haligi na yun ay i-dedicate sa kanya o ilalagay ang kanyang pangalan doon. Ibig sabihin, para sa kanya yon. Ang ating Panginoon Jesus, sasabihin niya din yan na kayo ay mga haligi. Kaya tinitingnan natin itong background na ito para maintindihan natin kung bakit sinasabi ng mga sulat sa Philadelphia na bakit sasabihin ng Diyos na kung magtagumpay ka, ay ikaw ay magiging haligi sa kaharian ng langit. Pero dito sa Philadelphia, hindi. Kung ikaw ay mabuting mamamayan sa lungsod ng Philadelphia, i-dedicate sa iyo yung isang haligi na itatayo doon. Okay, tandaan niyo yung mga bagay-bagay nan at didiin natin yan mamaya. So, walang nakitang pagkakamali ang iglesia sa Philadelphia. Tandaan natin, sa 7 iglesia, isa lang ang walang nakitang iglesyang walang pagkakamali. So, yung 5 na pinag-aralan na natin, lahat may pagkakamali. Tama? Ano yung mga pagkakamali nila? Iniwan ng kanilang unang pag-ibig. Ano yung isa? Hindi mainit, hindi din malamig. Yung isa, papetiks-petiks lang. Yung kanyang gawa ay nagsasamba siya paglinggo, pero pagkalipas ng linggo, siya ay nakikisalamuha sa mga ginagawa ng mga hindi Kristiyano. Pero ang Philadelphia, walang nakitang pagkakamali itong iglesyang ito. So, kung ang mga 7 iglesyang ito ay walang nakitang pagkakamali, posible para sa isang kongregasyon na maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Dahil wala silang pagkakamali. Yan yung tanong natin. How about the EDSA Pasay Church of Christ? Ano yung pagkakamali na meron kapag susulatan tayo ng Panginoon ngayon?
nagwo-work na sa isip ko, pero sana makagawa ako. Ipag-pray niyo ako at makagawa ako ng pang-8 kongregasyon. 7 yung pinag-aaralan natin na kongregasyon, tama? Yung pang-8, hindi ko pa nasimulan pero naglalaro na sa isip ko. Bibigyan tayo ng sulat ng Panginoon dito. The letter to the Church of Christ at EDSA Pasay. So, pagsulatan tayo ng Panginoon, ano kaya yung mapupuna niya? Ano yung mga pagkakamali natin dito sa EDSA Pasay Church of Christ? Pagkatapos nito, sana magawa ko at may pre-present natin kung ano yung mga pagkakamali natin. Medyo pag tinitignan ko, sabi ko mukhang may matutusok nito o may mabubukulan dito Tinitignan ko, huwag kayong mag-alala, tinitignan ko na yung mga verses na pwede natin gamitin kung susulatan tayo ng Panginoon ngayon. Dahil itong 7 iglesyang ito, anong nire-represent niya? 7 means kabuuan o universal church. Itong 7 iglesyang ito, inire-represent niya ang katangian ng bawat iglesia, hindi lang dun sa sinulatan na Philadelphia, Sardis, or Ephesus, kundi ang katangian ng buong mundo. Ang iglesia ng Panginoon Diyos sa buong mundo. Ito yung nire-represent niya. Ito na yung problema ng unang siglo at problema hanggang ngayon. Tandaan natin, lagi natin binabanggit na ang Diyos ay lumalakad sa gitna ng 7 kandilaryo o 7 ilawan. Ibig sabihin, present ang Diyos. Siya ang Alpha at Omega. Ibig sabihin, hindi lang nung panahon ng unang siglo, nung panahon ng mga unang Kristiyano, kundi hanggang ngayon ay patuloy na ang Diyos ay tinitignan kung ano yung ginagawa, ang ugali ng bawat isa sa atin dahil siya ay omnipresent, omnipotent, and omniscient. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Lagi niyang sinasabi sa mga 7 iglesia na yan. At sinasabi niya, ako ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap hanggang ngayon. Kasama tayo sa mga bagay-bagay na yan. Sana magawa natin yon. Pang-8 iglesia, hindi mababasa sa Biblia yun, Brad, pero ilalagay natin, the letter to the Church of Christ at EDSA Pasay. Titignan natin yan. Okay, so verse 7 na tayo. Reader. Kita, Brad? Okay, basa. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal. Iyaw ang totoo, iyaw may susi gabi, iyaw nagbubukas at di may lalapat ng sinulat, at ang lalapat at di may bubukas ng sinulat. Okay, gumamit ako ng New King James sa English natin. So, titignan natin kung anong ibig sabihin yan. Then, nandun uli yung anghel, si anghel. Tinutukoy yan sa mga preacher, sa mga minister, mga messenger ng iglesia ng Panginoon. Then, sa Philadelphia, ang sabi niya, at sa anghel ng iglesia sa Philadelphia, isulat mo ang mga bagay na ito. Sino ang nagsasabi? Again, dito sa banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, ito yung description or pagpapakilala dun sa may author ng aklat. Okay? Hindi si Juan ang author, siya lang yung writer, pero ang Diyos ang author ng Revelation. Then yung word na banal, sa Isaiah, sa book of Isaiah, ginamit ni Isaiah ng 25 beses yung salitang banal. Banal ang Diyos. 25 beses. So, pinapatungkulan ito sa ating Panginoong Jesus o Panginoong Diyos. Okay? Then, ang Messiah ay banal. Si Jesus ay banal ayon sa mga talatang yan. Then, si Jesus ay banal. Okay, then yaong totoo. So, ang description ng author ay banal at totoo. Itong dalawang salitang ito, hindi ka magiging banal kung hindi ka totoo. Tama? Hindi ka totoo kung hindi ka banal. May dalawang Greek word na ginamit yan. I-explain natin yan mamaya. Pero, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Bakit? Hindi na siya banal, Brad. Hindi na rin siya totoo. So, ang isang Kristiyano na gumagawa pa ng kasalanan, ang isang Kristiyano na nakikisalamuha at ginagawa pa ang mga makasanlibutan gawain, hindi siya banal at hindi siya totoo. Ang sabi ng Panginoon, magpagabanal kayo sapagkat, anong sabi niya doon? Ako'y banal. So, kung gumagawa ka pa ng kalokohan, hindi ka banal.
Mahirap, Brad. Magpakabanal. Pero pinipilit natin magpakabanal dahil inutos nga ng ating Panginoon Jesus. So, ang Ama ay totoo, ang Anak ay totoo. Then, yon dalawang salita para sa totoo. Sa Greek word kasi dalawa yung Greek word na ginamit. Letes at saka alethenos. Yung letes, ang ibig niyang sabihin ay ito yung genuine, tunay. Ito ang Diyos, tunay. Walang halong kaplastikan, walang halong kalokohan dahil siya ay banal at totoo. Genuine. Kung ano yung kanyang pangako, ipinangako sa bawat isa sa atin, kanyang susundin. Nakuha? Nung pinangakuan si Abraham na magkakaroon sila ng anak ni Elizabeth, tama ba? Ni Sarah. 80 years old si Abraham noon. Then, kaya tumawa si Sarah kasi ang sabi niya, menopause na ako. Magkakaanak pa ba ako? So tumawa siya. Kaya ang pangalan ng kanyang anak ay anong ibig sabihin ng Isahak? Ayun, dahil tumawa siya, hindi siya maniwala eh. Nung ipinangako ng Diyos kay Moises na ilalabas niya ang kanyang bayan at dadalhin sa promised land, sa Canaan, ilang taon bago nangyari? Ha? 430 years. Pero tinupad niya. Genesis chapter 3 verse 15, ipinangako ng Diyos na magkakaroon ng tagapagligtas. Ilang taon bago nangyari? Ilang taon bago pinanganak ang Messiah? Ang layo, di ba? 5,000 years. So, even sabi niya, babalik ang Panginoon, sabi niya, magtiis ka lang, manatili ka lang, at ipagkakaloob ko sa iyo yung buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos yan. Dahil siya ay letes, o tunay, o genuine. Wala siyang halong kasinungalingan. Titus chapter 1 verse 2, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling sa kanyang mga pangako. Yung alethenos, ibig sabihin, ito yung totoo, ito ang hindi. Ganun lang siya. Ito totoo, ito ay hindi. Okay. Sa John 5:20, yan, hinighlight ko yung true o tunay. He whom he is true, he whom he is true. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So ang Diyos ay tunay. Letes, yan, holy and true. Sa English kasi yan, true. Then, yaong may susi ni David. So ito pa rin yung description holy, true, and he hold the key of David. Anong ibig sabihin niyan, Brad? Brad, nasa kanino yung susi ng motor? Nasa iyo. Ibig sabihin, ikaw ang may kapangyarihan na magpaandar ng motor. Hindi pwedeng andarin ng iba. Nasa iyo ang susi. So, nung sinabi ni Juan, nung isinulat niya ang description ng ating Panginoon Hesus na siya yung may susi, ibig sabihin, siya yung autoridad. Brad, balikan kita. Yung mga tanong mo ng mga nakaraang taon. Nung sinabi ng ating Panginoon Hesus na baptize them in the name of Jesus Christ. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, by the authority of Jesus. Pag hinuhuli, ang sabi kasi ng iba, matagal kami sa Pentecost dahil sinabi ko, mga pastora at pastora ang tatay ko, pag nagbautismo ka, hindi ka pwedeng magbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Dahil ang ginamit sa 238 ay magbautismo sa pangalan ni Jesus. So, kay Jesus lang. Pero hindi yung pangalan per se lang ang ibig sabihin nun, kundi sinabi niya naman sa 28 ng Matthew 18, 19, and 20, go into the whole world and preach the gospel, baptizing them in Jesus' name ba? Ano nakalagay doon? In the name of the Father, isa, and of the Son, dalawa,
and of the Holy Spirit. Hindi lang by the name of Jesus. Anong ibig sabihin nun? Okay, i-explain ko. Authority, ibig sabihin siya yung may hawak ng susi. Yun ang ibig sabihin ng talatang yan. Brad, adik ka. Natokhang ka ngayon. Anong sasabihin ng pulis sa'yo? Hinuhuli kita sa pangalan ng... Hindi ba pwede sa pangalan ko dahil pulis ako? Huhulihin kita sa pangalan ni James. Anong nakakapaloob sa pangalan ni James? So, hindi naman yung batas kundi yung nakapaloob. Nakuha, hinuhuli kita sa pangalan ng batas ng Pilipinas. Sa pangalan ng nakapaloob sa Article 1. Sino ba yung mga abogado rito? Anong article yung tinukhang? Article 1, so and so. So, yun yung ibig niyang sabihin. Hindi lang dun sa pangalan mismo, kundi yung authority, yung bilin. Kung ano yung nakapaloob dun sa sulat ng ating Panginoon Hesus. Nakuha? Hindi lang, nung una kong nalaman itong mga to, okay. So, ganun pala. So, naunawaan ko yung mga bagay na hindi lang sa pangalan, kundi by the authority of Jesus Christ. Pero babautismohan kita, sabi niya, humayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyo, bautismohan sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu. Hindi lang doon sa pangalan ng anak. Okay. Authority, ididiin pa natin yan mamaya. Ayan na yung mga talatang yan. Okay. Autoridad saan? Sa bautismo lamang ba? Hindi. Sa kalangitan. Anong sabi ng 18? All power, 28:18 ng Matthew, all power is given unto me in heaven and in earth. Hindi lang kapangyarihan sa langit, kundi kapangyarihan sa kabuuan. Sa langit, sa mga tao, at sa iglesia. Dahil siya yung nagtatag ng iglesia, binili niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Acts 20 verse 28. Pakanin niyo ang iglesia ng Diyos na binili niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dahil binili niya, siya yung may kapangyarihan. Okay, yan yung ibig sabihin niyang may susi ni David. Sa kamatayan, even sa kamatayan, sa Hades, ang Diyos ang may kapangyarihan. Dahil dinaig niya ang kamatayan. Nandyan lahat yung mga talatang yan. Hindi natin babasahin. Ganon din ang Ama. Kung anong kapangyarihan ng Ama, yung autoridad ng Ama, ganon din ang anak. Okay. Yaong nagbubukas at di mailapat or hindi maisara. Ang ibig sabihin niyan, na siyang nagbubukas at hindi maisara ng ibang tao o sinuman at isinasara at di may bubukas ng sinuman. Anong ibig sabihin ng mga bagay-bagay na yan? Okay, ang Panginoong Hesus, tandaan natin, siya yung autoridad, siya yung may kapangyarihan magbukas at magsara. Nandun pa rin tayo sa susi ni David. Sister Rosemary, mayroon siyang susi. Wala kang kapangyarihan, Brad, buksan yung Innova niya. Nasa kanya yung susi. Ibig sabihin, siya yung may ari. Siya yung may kapangyarihan magbukas at siya yung may kapangyarihan magsara. Anong ibig sabihin pa niyan? Siya ang dapat natin pakinggan at sundin dahil siya yung autoridad. So, lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagastusin mo, sabi ni Soriano, nakasulat. Ibig sabihin, mayroon batayan. Dahil siya yung autoridad, hinuhuli kita sa pangalan ng batas, ibig sabihin may batayan. So, yung ginagawa natin sa loob ng iglesia, pagkakanta, bakit wala tayong sound system? Dahil walang nakasulat na ginawa ng mga unang Kristiyano na nagkaroon sila ng combo or nagkaroon sila ng mga instrumento o mga gitara. Wala tayong autoridad na mababasa na inutos sa bagong tipan. Iba yung lumang tipan at saka yung bagong tipan. Tayo ay nabubuhay na sa bagong tipan. Kaya tinatawag tayong New Testament Church. Lahat ng Old Testament ay hindi na natin ginagawa. Nandito na tayo sa panahon ni Kristo. Hindi na sa mga utos ni Moises. Kailangan ma-determine niya yung mga bagay-bagay na yan para hindi tayo maligaw-ligaw. Kung susundin natin yung buong aklat, yung batas sa lumang tipan, paano ko ina-explain yan? Okay, ganito lang kadali yan. Brad, noong nasakop tayo ng Kastila, ano ang batas natin? Hindi ba Amerikano, Brad? Batas ng Kastila. Kasi
sakop tayo ng Kastila. Nung sinakop tayo ng mga Hapon, anong batas natin? Kastila pa rin? Hapon na kasi sinakop tayo ng Hapon. Ganon din ang Amerikano. Then, nung nagkaroon na tayo ng sariling konstitusyon o sariling batas, anong batas ng Pilipinas? Batas ba ng Espanyol o batas ng Hapon? Hindi na, batas na ng Pilipinas. So, ang susundin mo na, Brad, hindi na yung mga batas ng mga sinauna. Kasi nabubuhay na tayo sa batas ng Pilipinas. Ganon nyo lang i-explain sa mga kapitbahay ninyo na nagtatanong, bakit hindi nyo pinag-aaralan ng lumang tipan? Di punitin mo na yung lumang tipan, Brad. Wala na palang silbi, sabi ng iba. So, ganun lang. Bakit hindi natin pinupunit? Ganito lang din pag-explain yan. Bakit pinag-aaralan yung mga panahon pa ni Rizal? Wala naman ng silbi nun eh. Yung mga panahon na mga bayani natin, bakit pinag-aaralan pa natin sa school? Bakit nasa curriculum pa rin natin? Para malaman kung ano ang istorya, bakit ka nabuo? Hindi. Ano ang kwento ng Pilipinas? So, the same din sa Old Testament kung saan ang tao ay nanggaling. Nakuha? Pero yung batas sa lumang tipan, kaya nga may Old tsaka New Testament. Ito pa isang pang-explanation. Medyo sa dami ng paliwanag natin, mag-extend na naman tayo nito. Okay, ito pa isang explanation. Brad, sa'yo yung MOA, si Henry C., nasa kanya yung titulo. Hindi pwedeng manahin ng kanyang anak, Brad, hanggat hindi siya namamatay. So, yung testamento nung panahon ni Henry C., yung testamento sa kanya yon. Hindi pwedeng ibenta ng kanyang mga anak kasi nakapangalan sa kanya. Pero nagkaroon ng pangalawang testamento, yung will and testament. So yung titulo ng lupa mo, Brad, if binigay na sa'yo, nakapangalan na sa'yo, pwede mo nang ibenta. Yung old na titulo, Brad, wala nang bisa yon kasi ipinamana na sa'yo. Pero hindi magkakaroon ng kapangyarihan yung will and testament ng tatay mo hanggat nabubuhay yung tatay mo. The same din sa New Testament, kaya tinawag na testamento. Kasunduan, testament between God and men. So, tayo ay nasa bagong tipan na, ang testamentong sinusunod natin, hindi na yung Old Testament, kundi nasa New Testament. So, lahat ng gagawin mo, Brad, sa pananambahan, sa pagtetake ng Lord's Supper, sa acts of worship, sa pananalangin, susi ni David, ibig sabihin, sa autoridad na ating Panginoon Jesus. Siya yung nagbubukas, at walang sino man nagsasara. So kumilos ka, pakinggan at sundin siya. Pakinggan at sundin. Dalawa yan ha. Huwag mo lang pakinggan at lalabas dun sa kabila. Sundin mo rin siya. Then kumilos at magsalita sa pamamagitan ng kanyang autoridad. Sabi ko kanina, lahat ng gagawin mo sa loob ng iglesia, sa buhay mo bilang isang Kristiyano, nakasulat. Meron kang batayan. Kaya nga mayabang ang mga taga Church of Christ. Bakit? Nakasulat. Tama? Brad, hindi na kailangan ng bautismo. Itaas mo lang yung kamay mo. Hindi, sinasabi ng Biblia. Ang mananampalataya ay maliligtas daw. Saan nakasulat yon? Nakasulat. Anong gagawin natin? Nakasulat. Meron tayong batayan. Kaya nga mayabang yung mga taga Church of Christ. Okay. Sa Matthew 17 verse 5, ang sabi dito, sino daw ang ating pakinggan? Si Moises? Si Abraham? Sino? Ang Panginoong Hesus. So sa lahat ng gagawin natin, sino ang ating pakinggan? Ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya yung may susi. Siya yung, pag sinabi ng driver, sakay na. Bakit? Naka-under na yung sasakyan na sa akin susi. Alis na tayo. Di sumakay. So kung anong sabihin ng hari, anong sabihin ng may hawak ng susi, siya yung pakinggan. So lahat ng, kung hindi mo pinakinggan, pag sinabi niyang sumakay, hindi ka sumakay, maiwan ka, Brad. Tama? Hindi mo pinakinggan eh. Nung sinabi niyang magbautismo ka. Para saan? Sa ikapapatawad ng iyong kasalanan. So, ang isang susi ay nagpapahiwatig ng control. Siya yung may control sa buhay natin. Bakit? Siya yung nagmamay-ari sa atin. Siya ang may control sa iglesia. Hawak niya, 120, hawak niya sa kanyang mga kamay ang 7 bituin. Yun yung sinasabi ng chapter 1. Siya yung may control dahil hawak niya.
Okay bukas na ang pinto. So, ang sabi niya, siya yung nagbubukas. Ibig sabihin, Brad, pag bukas ang pinto ng EDSA, anong gagawin? Tama. Pumasok ka. Iniimbitahan tayo ng Diyos. So, anong gagawin? Kumatok ako, ang sabi niya, hindi niyo ako pinagbuksan. Uhaw ako, hindi niyo ako pinainom. Gutom ako, hindi niyo ako pinakain. So, sabi niya ngayon, Brad, bukas na ang pinto. So, pumasok kayo. Nag-i-invite siya ng kaligtasan. Ibig niyang sabihin, nagbubukas at walang sino man makakapagsara. Kung nakapasok ka, ito ay isasara lang ng Panginoon sa araw ng paghuhukom. Binigyan ko yan. Okay. Ilan ang pinto ng barko ni Noah? Noong nakabukas ang pinto, lahat pwedeng pumasok. Lahat nga ng uri ng hayop, Brad, pumasok eh. Tama? Eh yung mga taong in-invite niya 420 years na nangaral siya. Ilan lang yung pumasok? 8 lang. Kaya nga 8 nga lang yung naligtas. Yung mga tao, anong sinasabi mong umulan, bumagyo? Wala pang bagyo nung time na yun. Wala pang ulan nung time na yun. Hindi pa nakaranas ng lupa, ng bagyo at saka ulan nung panahon na yun. Kaya nung sinasabi ni Moises, magsisi kayo at samahan niyo ako sa paggawa ng barko at may darating daw baha. Ano daw yung baha? So, wala pa naman dictionary ron, Brad. Wala pa naman Google. I-search nila ano ang ulan, ano ibig sabihin ng baha. So, yung mga tao ayaw maniwala. The same din sa ating panahon ngayon. Ilan ang i-search mga Brad, ilan ang populasyon ng Pasay? Ilan milyon? Sa Manila, 7 million yata. Pero sa Pasay lang, ilan ang milyon? Dito sa Pasay, Makati, meron ba tayong Church of Christ Makati? Meron. Pero sa Pasay, isa lang. Sa Paranaque, nandyan si Colonel Batong. Biruin mo sa ilan milyon. Sabihin mo sa akin mamaya, kung ilan milyon. Konti lang yung nagsasamba dito. Ang tao nung panahon, kung titingnan yung genealogy, yung mga tao noon, nasa 1 bilyon ang tao nung panahon ni Noah. Pero 8 lang yung naligtas. Dahil hindi sila maniwala. The same din sa ating panahon ngayon. Ayaw paniwalaan yung Mark chapter 16, verse 15 and 16. Na ang mananampalataya at mabautismuhan ay hindi daw. Kailangan mo lang manalangin, Brad. At sumabay sa pastor manalangin, ligtas ka na. Hindi. Hindi yun yung sinasabi ng Biblia. Okay, tingnan nyo ito. Nung isinara na, siya yung, take note, balikan natin yung talata. Siya yung may kapangyarihan magbukas at walang sino man magsasara. Siya yung may kapangyarihan magsara at walang sino man makapagbukas. May nakapagbukas pa. Even ni Moises, sino ang nagsara? Ng Moises. Si Noah, sinong nagsara? Ang Diyos. So nung isinara, hindi na Brad nabuksan ng mga tao. Even si Moises, even yung mga anak niya, walang makapagbukas. Yun yung ibig niyang sabihin. Bakit ko pinakita itong picture nito? Balik tayo sa typology. Ibig sabihin, type, anino ng mga bagay na darating. Ang barko, yan yung church. Lahat pwedeng pumasok. Lahat ay invited. Pero, walang gustong pumasok. So, nung isinara, wala na. So, pag dumating ng paghuhukom, Brad, wala ka ng habol. Sarado na yung pinto. Siya lang yung may kapangyarihan. Yung ibig sabihin niya. So, dun sa verse 8, yun yung pinto. Yung nakabukas, maari ding tumutukoy. So, may dalawang view kasi yan. Maari ding tumukoy sa isang pagkakataon, mag-ebanghelyo o mag-evangelize o ipangaral ang ebanghelyo sa kinabibilangan nating komunidad, sa pamilya mo o sa kapatid mo. Okay. Sa verse 8 yun. So, verse 8 na tayo, Brad. Isang versikulo lang pa lang yun 30 minutes na tayo. Okay, Brad. Nalalaman po ang iyong mga gawa. Nilagay ko sa harap mo ang isang pintuang bukas na di may lalapat ng sinuman. Na ikaw ay may kapangyarihan at tinukat mo ang aking salita at hindi mo ikinagawa ang aking pagkakas. Okay, thank you. So, nandyan na uli yung nalalaman ko. Lahat ng ginagawa natin, alam ng Panginoon at natutuwa tayo na malaman na alam niya yung mabubuting gawa natin. Again, ang Philadelphia hindi nakatanggap ng pagsuway o walang nakitang kamalian.
So, ang gawa rito na sinasabi ay mabubuting gawa. So, yung mga mabubuting gawa natin ay alam ng Diyos. So, ang mabubuting gawa ay laging nagbubukas ng mga pinto at pagkakataon. Pag sinabing bukas ang pinto, pumasok kay oportunidad yun, Brad. Nakabukas yung oportunidad na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ini-invite tayo ng Panginoon. Kumakatawan sa access at pagkakataon, yung mga oportunidad. Si Kristo ang pintuan. Lagi sinabi niya naman, I am the way, the truth, and the life. Siya yung daan. So saan yung daan na yan? May pintuan. Pumasok ka. Sino ang daan? Si Kristo. Dahil siya yung susi. Siya yung autoridad. Nakuha? Hindi tayo pwedeng pumasok kung kani-kanino. Kailangan may autoridad kay Kristo. So ikaw ay may konting kapangyarihan, konting lakas ang ibig niyang sabihin, strength, yung kalakasan. May konting pananampalataya ang ibig niyang sabihin niyan, yung konting kalakasan. Ikaw may konting pananampalataya. Pero even konti, anong sabi ng Panginoon? Kung meron kang pananampalataya kasing laki ng mustasa, ang liit nun, pinakamaliit na buto sa buong mundo. May lilipat mong mundo. Ikaw ay may konting kalakasan. Even konti ang iyong kalakasan, tinutupad mo ang aking mga salita. Even konting pananampalataya meron ka, tinutupad mo ang aking salita at hindi ikinaila ang aking pangalan. So, spiritual na kahinaan yun, Brad. Hindi yung strength, physical strength o kalakasan ng physical natin, kundi yung pananampalataya ang sinasabi nito, yung spiritual natin. Hindi sariling karunungan, Brad, dahil magkakaiba tayo ng karunungan. Tama? Magkakaiba tayo ng IQ. Hindi sariling kahusayan, hindi sariling kakayahan na magdadala ng spiritual na tagumpay. Magkakaiba-iba tayo. So, ang sabi dito, alam ko may konti kang kalakasan, pero tinupad mo ang aking salita. Ang lakas ay ginagawa tayong sakdal. Kung ano yung kalakasan mo na meron ka dyan, yan ang maggagawin kang sakdal ng iyong pananampalataya. Okay, tinupad mo ang aking salita. Ibig sabihin, sinunod mo. John chapter 14-15, if you love me, keep my commandment. Keep or obey or tinupad or sinunod. So, even maliit ang kanyang mahina ang kanyang spiritual, pero sinusunod niya pa rin ang salita ng Diyos. Tinutupad niya pa rin. So, ang salita ng Diyos, take note, ang pamantayan ng katapatan. Hindi yung marami kang ginagawa. Hindi yung nagdadasal ka, prosesyon, lumuluhod ka pa sa may pintuan mula rito, lumuluhod ka pa, nagdadasal ka, then nagpapalo ka pa ng katawan. Hindi yon. Kundi yung pagsunod. Hindi yung pagpapahirap sa katawan o asceticism na tinatawag. Kundi yung pagsunod sa salita ng Diyos. Yun yung pamantayan ng faithfulness o katapatan ng isang tao. Hindi naman tayo pare-parehas ang attitude. Tama. Si Mrs., pag sinasabi niyang, di mo naman na ako mahal, bakit di mo? Hindi mo sinasabi eh. Hindi lang sa salita, kundi doon sa yung pagtupad. Doon sa tungkulin mo bilang isang asawa. Hindi lang doon sa, okay, sasabihin mo, I love you. Iba ni mga Amerikano, kakikita ka lang, I love you, man. Di ba? Lahat ng kakausap, I love you, yan. Pero deep inside, hindi, galit. So, the same din sa ating Panginoon. Hindi lang doon sa pinapakita mo na Kristiyano ka, may bit-bit ka laging Biblia, nagbabasa ka lagi ng Biblia, nagsasamba ka lagi, wala kang absent. Pero ang pamantayan, Brad, hindi doon sa sinasabi, kundi doon sa hindi doon sa naririnig mo lang, kundi doon sa pagtupad. Ito yung pamantayan ng iyong katapatan. Romans chapter 1 verse 16, anong sabi doon? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ito yung kapangyarihan ng Diyos, yung salita. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Ito yung tanging paraan para ang isang tao ay umunlad at magtagumpay. Okay, hindi mo ikinakaila, hindi mo ikinakahiya ang ibig niyang sabihin. Brad, paano natin ikinakahiya ang Diyos? Paano mo sa sitwasyon natin ngayon, sa buhay natin ngayon, sa realidad natin ngayon, paano mo ikinakahiya, ikinakaila ang Diyos? Anong way? Anong mga paraan na ikinakahiya mong Diyos?
Dito kasi, sa background ulit tayo, ang Philadelphia kasi, hindi nila sinasabing Diyos si Caesar. Ang sinasabi nila, si Jesus ang aming Diyos, si Jesus ang aming hari, siya ang aming Panginoon, hindi si Caesar. So hindi nila ikinakahila. Mahina sila, pero hindi nila ikinakahila ang kanilang pananampalataya. Tanong, sa ating panahon ngayon, paano natin ikinakahila ng Diyos? Sa pamamagitan ng salita at sa gawa. Kung nagmumura ka pa rin, ay kinakaila mo ang Diyos. Bakit? Ayaw niya ngayong masamang bunganga, tama? Kung Kristiyano ka, pero pag pinasyat ka, nagsiyasyat ka pa rin. O di kinakahiya mo ang Diyos. Ang sabi niya, huwag kang maglalasing. Tama? Sinabi niya, magsamba ka. Huwag mong kaligtaan ang pagsasamba. Ayan. Nasa MOA ka ngayon kasi may date ka. O di kinahiya mo ang Panginoon. Ikinaila mo. O dininay mo. So yun yung mga paraan na idine-deny natin ng Diyos. Sa pamagitan ng salita, sa pamagitan ng gawa. At tignan ninyo number 2, kung sumasama tayo sa makasalanan, pag-uugali ng ating mga kaibigan. So kung ano yung ginagawa nila, Brad, birthday ko. Sangshot naman dyan, pa-birthday lang. Ikinahiya mo o kinaila mo ang Diyos dahil Kristiyano ka. Tama? Ngayon, gumawa ka ng ayaw ng Diyos, so ikinahiya mo siya. Nakuha? So, kung nahihiya tayo, ito pa yung pangatlo, kung nahihiya tayong ipangaral ang Ebanghelyo. Take note, ang pag-evangelize, ang pangangaral, hindi lang gawain ng preacher. Balikan natin yung 28 ng Matthew, go into the whole world and preach the gospel. Hindi pa yun yung umpisa. Ang umpisa niya, ang sabi niya, gawin ninyo silang alagad. So kung ano yung itinuro ng alagad, ganun din ang gawin. Nagtuturo yung teacher niya, ganun din ang gagawin ng alagad. Nag-evangelize yung teacher niya, mag-evangelize din ang alagad dahil gawin nyo silang alagad. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Anong kadugtong? At ituro ninyo sa kanila na ganapin o sundin o gawin lahat ng itinuro ko sa iyo. Kasama doon yung pag-evangelize, Brad. Hindi lang gawain ng preacher yan. Malalaman natin, ididiin pa natin yan mamaya. Okay, nandun na. Great Commission, explain na kita. Verse 9 na tayo. Brad. Narito, ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila yung mga Hudyo at sila hindi. So hindi na nagpupulaan. Narito, sila ay ating maparyanin at masasambahin na ang iyong mga kwa at nang maalamang ikaw ay ating. Okay, thank you. Anong ibig sabihin ng talatang yan? Ibibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila yung mga Hudyo. Sa ating panahon, Brad, wala naman Hudyo ngayon dito, tama? Ang ibig sabihin niyan, yung mga nagsasabing member sila ng Church of Christ. Kristiyano daw sila, kuno. Yun yung ibig sabihin niyan. Nagsasabing sila'y Hudyo, pero hindi naman. Sinasabi nila Kristiyano nila, pero sa paraan ng kanilang pamumuhay, paraan ng kanilang salita, paraan ng kanilang trabaho, hindi naman. Meron akong kilala, preacher, may tindahan, Brad. Nagtitinda pa ng sigarilyo at saka alak. Preacher yun, ha? Tinanong, bakit nagtitinda ka sigarilyo at saka alak? Hinahanap, malakas, Brad. So nagtitinda ako. Bawal nga eh. Pero yung preacher ka, paraan ng pamumuhay mo dahil tindahan, malakas, nagtitinda ka ng gin. At saka yung tanduay, tsaka alak, tsaka sigarilyo. Ano ngayon yung paraan ng pamumuhay niya? Yung way of life niya. Yun yung sinasabi ng talata. Sinasabi nilang sila'y Hudyo, although Hudyo physically sila, pero hindi naman yung kanilang ginagawa, hindi naman Hudyo. Sa Hudyo, bawal kumain ng Pero yung pinagpiprito, mantika ng baboy. Sabi ng Muslim, anong ginamit mong pangprito dito? Sabi niya, yung binili kong mantika sa palengke. Magagalit si Allah. Sabi niya. So, pumunta sa kabilang karinderya uli. Ali, anong pinangprito mo sa tilapia?
spring. Pwede na. Spring sa baboy din yun. Sabi niya. Okay, so, yun, sinasabi nilang sila'y Kristiyano, yun yung ibig niyang sabihin sa ating panahon ngayon, pero hindi, at sila'y hindi. Sinasabi nilang Hudyo, pero hindi. Okay, sila'y mga Hudyo, ngunit kaaway nila ang Diyos. Paano nagiging kaaway ang Diyos? Kung hindi ginagawa ang kanyang kagustuhan, sila'y naglilingkod kay Satanas. Okay, take note. Idolatry means yung paggawa ng hindi kaaya-aya sa Diyos. Paano magiging antichrist? Paano magiging antichrist? Ang sabi kasi nung bata pa kami, nasa Pentecost, Brad, ang antikristo ay isang makapangyarihan tao. Tama. Sabi ng iba, si Pope. Sabi ng iba, nung umupo si Duterte yata ang antichrist. Okay, yung word na antichrist, hatiin natin. Christ, si Kristo, tama. Yung word sinabing anti, yung word na anti. Kalaban, against. Ibig sabihin, opposition. So, ang antichrist, hindi makapangyarihan tao o hindi isang taong kilala na mamumuno. Hindi yon. Ibig sabihin ng antichrist is against Christ. Sa 1 John, sinabi na nga doon na noong panahon nila, nandun na ang antikristo. Ibig sabihin, marami nang kumakalaban kay Kristo. Nung panahon na yun, hindi naman nabuhay si Kristo. Patay pa rin hanggang ngayon. So, sinasabi nila, hindi naman siya yung hari. Si Caesar ang hari. So, sila yung antichrist. Even sa ating panahon ngayon, yung mga kaaway ni Kristo, yung mga naglilingkod kay Satanas, opposition sila yung mga antichrist. Anti-against Christ. Lahat ng ginagawa mo na salungat sa utos ng Diyos ay opposition ka, against ka sa Diyos. Dahil against ka sa tinuturo niya, okay, ang hari, hindi mababali ang utos ng hari. Tama? So, kung ikaw ay isang mamamayan ng isang kaharian, sundin mo ang sinasabi ng hari. Kung hindi mo sundon, patay ka. Tama? Ganon din sa iglesia. Ang iglesia, ito yung kaharian ng Diyos. So, lahat ng sinasabi ni Kristo dahil siyang ari, kailangan natin sundin. Pero kung hiwalay sa buhay mo, hiwalay against doon sa paraan ng pamumuhay mo, sa ugali mo, sa pananalita mo, sa iyong kilos, sa iyong gawa, ay iba doon sa sinasabi o salungat sa sinasabi ng Biblia, Brad, may kalalagyan ka. Sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi, sabi niya. Okay, yun yung ibig niya sabihin. Nakikilala ni Jesus o kilala ni Jesus kung sino ang kanyang mga tagasunod at tunay na mga anak ng Diyos. Okay. Verse 9 pa rin tayo. Sila'y hindi kundi mga bulaan or mga false, mga bulaan sila. Nalihis sila, itong mga taong ito, dahil sila ay bulaan, sinasabing Kristiyano pero hindi, sila'y nalihis sa katotohanan at hindi na pag-aari ng Diyos dahil sila mismo ang humiwalay. Lahat na mga sinungaling ay mawawala. 21 verse 8. Dahil walang makapapasok na sinungaling sa kaharian ng Diyos. So maraming sekta, take note, tignan nyo itong ninote kong ito. Maraming relihiyon, denominasyon, kongregasyon o sekta na nagsasabing sila kay Kristo. Dahil parehas naman sinasamba nila. Isang Kristo lang naman, isang Diyos. Parehas naman ang Bibliang ginagamit. Yun yung sinasabi ng talata. Sila daw ay Kristiyano pero hindi naman. So maraming sekta nagsasabi na sila kay Kristo pero hindi naman sinusunod ang aral ni Kristo. Kanino ngayon yung Brad? Kanino ngayon yung hindi sumusunod sa aral ni Kristo? Kaya nga nandun yung Matthew 7 Anong 7:21? Anong sinasabi ng 7:21? Sa araw na iyon, maraming nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Nakipagdebate ngayon itong mga to sa Diyos. Anong sabi niya? Panginoon, hindi ba kami nangaral sa iyong pangalan? Meron nga kaming kongregasyon, Panginoon, ang ganda-ganda. May mga pag Christmas party, may Christmas party din kami. Nagdradrama pa kami. Di ba, anong sabi niya? Di ba, pinangaral namin ang iyong pangalan, ginamit pa namin ang iyong pangalan, makapagpalayas kami ng demonyo.
magpagaling kami, ginamit ang iyong pangalan, namin ang iyong pangalan, pero nang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Oh, wait lang, Panginoon. Nag-cast out pa kami ng demonyo, pumunta pa kami sa Luneta. Ang daming pumunta, Panginoon. Pinatong namin yung mga kamay at gumaling sila. Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Bakit? Hindi nyo sinunod yung autoridad. Balik tayo sa susi. Autoridad yung kagustuhan ng Diyos. Okay. Hindi naman sinusunod. Sila daw ay Kristiyano, sila daw, yung religion daw nila ay kay Kristo, pero hindi naman nila sinusunod yung aral ni Kristo. Meron pa rin silang 10%. Ang 10%, nasa Old Testament lang yan. Wala na sa New Testament. Ang sabi ng New Testament, ano yung binabasa mo? 2 Corinthians chapter 2, verse 6, 7, 8, and 9. Magbigay ng naayon. Hindi, Brad. 10%. Hindi. Nakalagay na nga doon eh. Magbigay ng naayon sa iyong puso. Hindi mabigat sa loob o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang magbigay ng ikapo. Hindi. Ang sabi niya, ang nagbibigay ng masaya. Hindi, Brad. 10%. Ninanakawan nyo nga ang Diyos eh. Hindi nga natin batas yan. Old Testament na yan, Brad. Okay, magbigay ka ng ikapo. 10 ang anak mo, Brad. Ibigay mo yung isa doon. Ikapo eh. 10 yung baboy mo, Brad. Bigay mo doon. Lahat ng sahod mo, Brad. Kung sumasahod ka ng 10,000, 1,000 sa church. Yun yung 10%. Even yung nangaral ng 10%, wala naman nakakagawa nun. So, hindi mo nagawa, anong sabi ni Santiago? 1 verse 10. Kung kamali ang isa, kamali lahat. The royal law. Okay. Layo na natin pinuntahan ha. Okay. Yun sinasabi niya. Hudyo daw sila, Kristiyano daw sila. Hindi naman nila sinusunod ang kagusto ng Diyos. So, sila ay aking paparyanin at papasambahin sa harap ng iyong mga paa. Tignan niyo itong talatang ito kasi ililigaw tayo pag di ninyo alam. Anong ibig sabihin, Brad? Yung mga nasa labas, sasambahin nila si Alejandro, hindi yun ang ibig niyang sabihin. Brad, maliwanag pasasambahin sa harap ng iyong mga paa. Again, nasa Revelation tayo. Revelation is a book of symbols. Anong ibig sabihin niya? Nung nagpatira pa si Abraham sa mga anghel, anong sabi ng anghel, Brad? Uy, sandali. Parehas lang tayong naglilingkod sa Diyos. Huwag mo akong sambahin. Ayaw niya. Pero pag si Pop, ganun niya pa yung kamay, Brad. Halikan mo. Yung anghel nga ayaw magpasamba eh. Dahil parehong tagalingkod sa Diyos. So, ang mga tao hindi naglilingkod, hindi sumasamba sa kapwa-tao. So, anong ibig sabihin ng talatang yan, Brad? Ito yon. Kundi ang Diyos sa kanilang presensya. Yung presence natin. Yung magsamba sa atin, kasama natin. Maki-fellowship sa atin. Nakuha? Hindi tayo ang sambahin, kundi yung presensya. Posible rin ang mga manguusig ay maaring magbalik loob, kagaya ni Pablo. Si Pablo, isang tapat na Hudyo, ginagawa niya lahat ng alituntunin ng Hudyo, pero nung nakita niya, ay mali pala ako. May bago na pala si Kristo. So yung ikapo, yung pag-ayuno, yung pagsamba tuwing Sabado, ay hindi na. Dahil nandun na sa batas ni Kristo. Kaya nga siya nabulag, Brad eh. Ano yung pinaglalaban niya? Bakit niya pinapatay lahat ng Kristiyano? Naniniwala sa Diyos. Tama? Lahat ng 10 utos ginagawa ni Pablo. Pero ang sabi niya, so lahat ngayon na nagsasabi na si Kristo ay anak ng Diyos, na sa kanyang kaligtasan siya yung daan patungo sa buhay na walang hanggan, I am the way, the truth, and the life, pinapatay ni Pablo, ni Apostol Pablo. Pero nung nalaman niya, hindi. May dumating na pala yung Messiah. So, siya na pala yung sundin natin. So, anong nangyari? Si Pablo naman ngayon pinaghahabol, Brad. Inilagay nga sa kuribot eh. Sa basket para makaligtas. Kasi, yung dating kinokontra niya, naging kaanip. Design din tayo. Yun ang sabi niya, pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang malamang ikaw ay aking iniibig. Anong ibig sabihin niyan? Ang implikasyon niyan, ito, napuput ang Diyos sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Hindi ang kanilang mga kasalanan lamang, kundi pati yung nagkakasala. Awit 5 verse 5, ang mga palaloy
di makakatagal sa iyong harapan. Mga gumagawa ng kasama ay iyong kinasusuklaman. So, kinasusuklaman ng Diyos ang hindi nananampalataya sa Kanya, ngunit iniibig. Yan. Malalaman ikaw ay aking iniibig. Nakuha? Okay, Brad, verse 10. Ay, nawala. Yan. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananakan sa babaw ng lupa. Thank you. Verse 10, anong ibig sabihin niyan? Tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Sa ibang translation ng Tagalog, tinupad mo ang aking utos na magtiis. Brad, hindi inutos ng Diyos na magtiis ka. Hindi utos na maging patient ka. Hindi utos yun. Kundi iproproduce mo yun. Nakuha? Yung pananampalataya, nagproproduce ng pagtitiis. Hindi utos na magtiis, pero i-produce mo yon. Anong ibig sabihin nito? Hindi ang pagtitiis natin, kundi ang aking pagtitiis ni Kristo. Ang ibig niyang sabihin. May talata akong nilagay dyan. Ito ay hindi isang utos na maging matiis, magtiis o magtiyaga tayo dahil prinoproduce yun ng pananampalataya, ngunit tumutukoy sa pagtitiis ni Kristo. Hebrew 3 verse 10. Nabura ko? Nilagay ko yung kanina. Andyan yung talata. Hindi ko na pala nilagay. Okay. Pero alam ko nilagay yan. Ito yan. Hebrews yan. Hindi Revelation chapter 2 verse Hebrews 1, 2, at saka 3 yan. Yung dilaw na lang. Tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan. Ibig sabihin ng talatang yon sa verse 10 ng Revelation 3:10 ay pagtitiis ni Kristo, hindi pagtitiis natin. Okay, andiyan pa yung 3. Hindi na natin babasahin yan. Ikaw naman ay aking iingatan. Yan yung pinalitan ko. Hebrews 10 to rin to ha. Dapat dungo sa kabila. Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. So, pag tinupad mo, ginampanan mo, sinunod mo ang utos ng Diyos, iingatan ka niya rin. Brad, balik tayo sa Great Commission. Go into the whole world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I commanded you. And anong kadugtong? Verse 20. And lo, I am with you always. Ilan ang kulang ng always? Wala. So, kung sumusunod tayo, tinutupad natin ang kagustuhan ng Diyos, tayo naman ay kanyang iingatan. I am with you always. Nakuha? Footprint in the sand. Bakit nag-iisa yung pares ng paa? Anong sagot ng Panginoon? Sabi niya, Alejandro, hindi mo na paayon. Akin yun. Bakit? Buhat-buhat kita nung nadapa ka. Kaya akin na lang yan. Akala ko iniwan mo ako. Sinabi ko na nga sa'yo, hindi kita iiwan. I am with you always. Kung sundin mo ang aking mga gawa, ang aking mga utos, ikaw ay aking iingatan. Brad, hindi lang sa panahon ng kasiyahan. Always sa panahon ng pagsubok. Okay, hindi tututulan ng Panginoon. Take note, hindi tututulan ng Panginoon na magkaroon tayo ng mga trials sa buhay. Naalala niyo si Job? Yan, okay. Ngunit, take note, hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng higit sa ating makakaya. Basahin natin yan. 13, ang sabi niya, hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa iyong makakaya. Nakuha? Pinapalo natin yung anak natin, pero ano yun, tawag nito? Control. Yung, alam mo yung sakit. Hindi yung mamamatay siya sa palo. Hindi. Alam mo. Okay, the same din ng Panginoon. Siyang ama natin, Brad, alam niya kung ano yung kaya mong tiisin. Okay, then tinutupad ni Kristo ang kanyang mga pangako na sa mga tumutupad din sa kanyang mga pangako. Kung di mo tinutupad,
Okay, tatlong bagay. Ang mga tagabantay ay iniingatan dahil ang sabi niya, I am with you always. Ang mga nagpapatawad ay papatawarin. Parable of the unmerciful servant. Naalala niyo yung parable of the unmerciful servant? Pinatawad yung kasalanan niya dahil may utang siya sa hari. Pero yung mga nagkautang sa kanya, hindi pinatawad, pinakulong. So the same din sa atin. Brad, hindi ko naman kasalanan, siya may kasalanan. Hindi ka naman nakakatulog ng maganda. Hindi ka pa makakatrabaho ng maganda kasi katrabaho mo yung kaaway mo eh. Siya may kasalanan, ba't hihingi ako ng tawad? So, ang nagpapatawad ay pinapatawad din. Okay, ang hindi humahatol ay hindi rin hahatulan. Okay. Then, ang mga mananahan sa ibabaw ng lupa, anong ibig sabihin niyan? Na darating sa buong sanglibutan upang subukin sino yung mananahan sa ibabaw ng lupa. Tayo ay naninirahan sa ibabaw ng lupa, tama? Pero ang ibig sabihin ng talatang yan, yung sentence na yan ay yung mga hindi nananampalataya. Okay, tumutukoy sa buong daigdig yan. Mananahan sa ibabaw ng lupa na mga hindi mananampalataya. Yan yung mga bersikulo. Okay, verse 11 na tayo, Brad. Konti na lang. Nawala yung, Alejandro, nawala yung reader natin. Ako'y dumarating na magaling. Panghawakan mong matibay ang nasa sa iyo upang wangkuin ng sinuman ang iyong putong. Okay, anong ibig sabihin ng verse 11? Panghawakan mong maigi ang nasa iyo para hindi maagaw. Naagaw ba ang kaligtasan, Brad? Okay, pag-aaralan natin. Okay, ang sabi niya, panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Anong ibig sabihin? Ito ay isang babala. Ito ay isang warning. Ibig sabihin, magpatuloy ka o manatili ka. Revelation 2:10, anong sabi doon sa B? Be faithful hanggang saan? Hanggang sa dulo. And I will, at pag nagpatuloy ka, Brad, ibibigay niya yung putong ng buhay. Ito naman, sinasabi niya, panghawakan mo. Ibig sabihin, panangnan mo yung pananampalatayang yon. Panangnan mo. Ang sinasabi ng 10:28 ng Matthew, huwag kang matakot sa kayang pumatay ng katawan, kundi ang katakutan mo yung kayang pumatay ng kaluluwa. Panghawakan mo yung mga talatang yon. 13 verse 6 ng Hebrews, 13:6 ba yan? Anong sinasabi niya? The Lord is my helper. Anong sinasabi doon, Brad? 13 verse 6. At hindi ako natatakot, ang sabi niya, sa mga kaaway ko. I shall not fear against them. Okay, dahil ang Diyos ang nasa iyo, hindi kanya papabayaan. Ito ay isang babala, warning, na pag hindi mo hawakan, Brad, pag hindi mo panghawakan, pag hindi ka manatili, pag hindi mo ipinagpatuloy ang iyong pananampalatayang paglilingkod sa Diyos, ay hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi niya rito, ito ay isang warning, ako'y darating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo. 10 virgin. Ano nangyari doon, Brad? Yung 5, nagpapetiks-petiks. Sabi niya, ay matagal pang Panginoon darating. Ano nangyari? Lumabas muna. Nung dumating ang nobyo, ano nangyari? Wala na, sarado na. So, bakit? Hindi sila nanatili. Sabi nila, Brad, malakas pa naman ako. Dami ko pa naman pera. Kung nadisgrasya ka at namatay, paglabas mo mamaya, hindi mo hinawakan maigi ang iyong pananampalataya. Yun ang ibig niyang sabihin. So, warning, kailangan natin magpatuloy sa paninilbihan at sumunod sa kanyang mga utos. Colossians chapter 1 verse 23. Subalit kailangan ninyong manatiling. Ayun, nandun yung word na manatili o panghawakan. Manatiling tapat at maging matatag sa iyong pananampalataya. Yun yung ibig niyang sabihin. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo, ang iyong pananampalataya. At huwag pabayaang mawala. Pag hinawakan mo, kinalabit ka ng chicks. Nagtitinda ka. Ano yung tinda mo? Salad! May chicks lumapit, inakit ka. Tagal ka nang di umuwi sa Mindanao. Pumikit ka lang nandun ka na sa hotel.
yari na. Hindi mo hinawakan maigi. Tama? Kaya sabi niya, panghawakan mo. Alam mong bawal yun. Tapos ginawa mo. Huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na iyong narinig. Yung sinasabi ng Biblia. Okay, walang sino man, take note. Bakit panghawakan mong maigi? Wala naman naagaw yan. Wala naman maaagaw. 12 ba yan? Anong sabi niya? There is now no condemnation in Christ. Kung nasa loob ka kay Kristo. Pero kung lumabas ka, hindi ka kasama doon. Condemnation in kasi nasa loob. Outside, kay Kristo, hindi kanya kayang protektahan. Balik tayo doon sa sisiw. Ang sisiw, Brad, pag meron magdadaget, ang mga sisiw pumapasok doon sa pakpak ng inahin. Dahil protektahan siya, ano man mangyari. Pero pag nasa labas ka, Brad, hindi kanya maproprotektahan. So there is now no condemnation in Christ. Walang pwedeng sino man maaring umagaw o kumuha ng iyong kaligtasan, ng iyong korona. Ang ibig niyang sabihin, ng iyong kaligtasan, ng iyong gantimpala na matatanggap. Pero, take note, may pero akong nilagay. Ano yon? Baka maengganyo ka kasi kinalabit ka, Brad. At mahulog, ikaw at ang manlilinlang ay parehong mawala. Si Satanas, Brad, nag-i-invite siya ng mga kasama niya sa impyerno. Sabi niya, uy, samahan niyo naman ako rito. So, pag na-invite ka niya, ibig sabihin, gumawa ka ng hindi na ayon sa kagustuhan ng Diyos, dalawa lang naman pupuntahan natin pag natapos ang buhay natin na ito, sa impyerno o sa langit lang. So, ang sabi niya, Brad, panghawakan mong maigi. Okay, ito yung promise, paghawakan mong maigi or manatili ka sa iyong pananampalataya, ano yung pangako na ipagkakaloob ng Diyos? Brad, basa verse 12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya ay lalabas pa doon. At isulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem. Na mananaog buwan sa langit mula sa aking Diyos. At ang aking sariling bagong pangalan. Okay, controversial itong verse na to. Pero tignan natin kung ano yung magagawa natin. Ano ang ibig sabihin nila dyan? Okay, Brad, yung mga nagpapatuloy at hinahawakan kung ano yung nasa kanila at magtagumpay sila, anong ipagkakalob sa kanila? Brad, naalala nyo yung haligi sa background natin? Kung ikaw ay mabuting mamamayan ng Philadelphia, i-dedicate sa'yo yung isang haligi doon. Ilalagay yung pangalan mo doon. Anong sabi ng Panginoon? Brad, kung magtagumpay ka sa pagsubok sa buhay at panghawakan mo, verse 11, panghawakan mong maigi o manatili ka doon sa pananampalatayang meron ka, gagawin kitang haligi sa templo ng aking Ama. Hindi literal na haligi. Kasi sinasabi nila, sumunod kayo sa hari. Isigaw ninyo, hari si Caesar. At bibigyan kayo ng isang haligi at doon ilalagay yung pangalan mo. Ngunit ang sabi naman ng Diyos, ang mananatili sa akin, ang magtagumpay hanggang sa wakas ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Ama. Okay yan, magtagumpay, gagawin haligi. Ang isang haligi yan, pagtatagumpay sa lupa, ay nagbubunga ng kalakasan, ang haligi matatag, pilar, at katatagan upang maging isang haligi saan? Sa langit, Brad. Ikaw ay kasama sa templo ng Diyos. Ang isang literal na templo, may mga sa ating panahon, Brad, hollow blocks, tama? Bricks noon, hollow blocks. Isa ka doon sa hollow blocks na nagpapatibay ng templo ng Diyos. Yun. Gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos pagdating ng araw. Yun yung ibig niyang sabihin. Okay. So, yan kaya ang karapat-dapat na mamamayan sa Philadelphia ay magkakaroon ng isang haligi. Pero sa mga Kristiyano, haligi sa langit. Ngunit ang matatag na Kristiyano ay nagiging bahagi ng templo na tirahan ng tunay at buhay na Diyos. Nandiyan yung mga talata sa langit. Kung magtatagumpay ka. Okay, hindi na siya lalabas pa doon. Naalala niyo yung pinto? Kung nakapasok ka, dahil siya yung may autoridad,
hindi ka nalalabas doon. Naalala niyo yung si Noah, yung barko? Si Noah hindi na pwedeng bumalik at kunin niya yung kaibigan niyang nasa labas. Hindi niya na pwede dahil nasa loob na siya. Okay, hindi na siya lalabas pa doon. Anong ibig sabihin niyan? Isinara na ang Diyos ang pinto, wala nang makakapasok. Dumating na yung judgment day. So pag dumating ng judgment day, Brad, ay saglit, Brad, magpapabautismo na ako. Wala na. Tapos na. Nakasara na yung pinto. Ngayon pa, hahabol ka pa. Wala na. So, ang pinto, bukas, ngayon, pero pag isinira na ang Diyos, anong sabi niya? Wala nang pwedeng makapagbubukas, hindi ka na rin pwedeng maligtas kasi hindi mo pinakinggan ang aral ng Diyos. Isulat ko sa Kanya ang pangalan ng aking Diyos. Anong ibig sabihin niyan, Brad? Ang sabi ng talata, Corinthians chapter 3, verse 3, babasahin ko na lang, ayan na, ang sabi niya, isusulat sa ating puso. Tayo ay pagmamayari ng Diyos, tayo ay templo ng Diyos, nakatira sa atin ng Diyos at nakasulat. Pag sinabi mong kasing sulat, hindi literal na sulat, sis. Pag sinelyohan ka, tinatakan ka, pag-aari mo yon. Tama? Si Lance, nasaan na si Lance? Ito, yung mga taga Ilocos. Uso ba sa inyo yung yung mga taga probinsya? Dahil yung pag may anihan, yung sinyal, walang alam mo yung gabi pa lang para, ito bukas aanihin ko. Lalagyan mo ng tanda. Ayun, sinyal. Tanda. Ibig sabihin, ay, may tanda na to. Bukas, paggabi, noon kasi dahil agawan yung pag-aani, kailangan mong sa gabi, pag bukas magpapaani si ganito sa kanyang palayan. So gabi, pupunta ka na doon at lalagyan mo na ng sinyales. Ibig sabihin, sininyalan mo yon, ikaw ang magtatrabaho yun bukas. Tanda. So ang ating Panginoon, alam niya, kilala niya tayo. Tanda natin, we are sealed by the Holy Spirit. Nakuha? Hindi literal na ilalagay yung 666 o yung, pag sinabing sinelyohan, pag-aari tayo ng, si Brad Alejandro, Kristiyano yan. Okay, tanda. Isusulat ko ang kanilang pangalan sa aking puso. Yun ang ibig niyang sabihin. Ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem. Okay, tignan niyo itong mga bagay-bagay na ito, ha. Pangalan ng lungsod ng Diyos. Kabilang sa kanyang mga mamamayan. Ibig niyang sabihin, citizenship. Saan ang pagkamamamayan natin? Sa langit. Yun yung sinasabi niya. Pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem. Yung lungsod ng Diyos. Saan ang lungsod ng Diyos? Sa langit. Hindi dito sa lupa. Ngunit tinutukoy nito ang iglesia. We are part of the kingdom of God. Ano yung kingdom of God? Yung iglesia ng ating bayan. Dahil ang Diyos ang hari, binili niya sa pamamagitan ng kanyang dugo, at ang mga nabautismuhan, 247 ng Acts, Brad, idadagdag. Saan? Sa kanyang kaharian. Colossians chapter 1, verse 13, anong sabi niya doon? He translated us, o inilipat tayo mula sa kadiliman at inilipat sa kanyang kaharian, sa kaliwanagan. So, tayo ay citizen dun sa kanyang bayan. Bayan ng Diyos na ang iglesia. Ibig sabihin, Philippians 3:20, nangyari? Ba't hindi ko nilagay Philippians 3:20. Our citizenship is in heaven. Yun yung sinasabi ng talatang yan. Ang ating pagkamamamayan ay sa langit. So yung isusulat ko ang pangalan ng aking bayan, ang bagong Jerusalem, ang tinutukoy nito ang iglesia ng Diyos na kanyang tinatag. Matthew chapter 16 verse 18, I will build my church. At itong church na ito ay binili niya sa pamamagitan ng kanyang dugo, at yung 238, mga nabautismuhan, 247, idinagdag sa kanyang kaharian, ang kanyang iglesia. Nakuha? Okay, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Ama. Saan bang galing tong kaharian na ito? Sa Diyos, sa langit. Nakuha? Hindi literal na bayan na pagdating ng araw ay magkakaroon ng bagong Jerusalem dito sa lupa. Hindi yun, Brad. Bakit? Magugunaw na nga ang lupa eh. Tama? Saan pa ilalagay? Saan pa ilalagay?
Gusto mong magkaroon ng city, nasa city na nga tayo, traffic. Pollution, Brad. Gusto mo ba magkaroon ng bagong Jerusalem? High-tech doon. Anong ibig mong sabihin? Electric na yung mga sasakyan? Paano pag nag-brown out? Hindi. New Jerusalem Gusto mo ba magkaroon ng city sa Manila? Hirap na nga tayo sa city. Mas maganda nga sa probinsya Tama, Brad? Makalanghap ka pa ng sariwang langit. Ang tinutukoy nito, hindi na magkakaroon ng bagong city. Dahil ayaw kong tumira sa city. Mapolusyon. Walang mga puno. Mainit. Walang oxygen na maganda kasi walang mga puno. Ang tinutukoy nito ay ang iglesia na ating Panginoon. I-explain ko sa inyo yan. So, ang bagong Jerusalem, ito ay ang iglesia mula sa langit. Itinatag ng Diyos. Okay. Itong pangalan na tatlong ito, hindi magkahiwa-hiwalay na pangalan o magkakaiba. Ito ang ibig sabihin ng talatang verse 12. Tingnan nyo maigi ito. Isang pangalan, pagkakaroon ng tatlong katangian. Una, anong pangalan yon? Anong katangian? Ipinapakita ang iyong identity, ang iyong identification. Isusulat ko sa kanila ang aking bagong pangalan. Ibig sabihin, tatatakan ka. Pag tinatakan ka na ng Diyos, you are sealed by the Holy Spirit. Ibig sabihin, pag-aari ka ng Diyos. Anong sabi ni Pablo? I am crucified with Christ, nevertheless I live, but Christ live in me, and the life which now I live in the flesh. Anong sabi niya? Ang buhay ko na ikinabubuhay ko ngayon ay hindi na akin, kundi si kay Kristo na. Nakuha? Ang dugo ni Kristo ay niransom tayo. We are ransomed by the blood of Christ. Brad, pag kinidnap ka, pag-aari ka, ang may control ng buhay mo, yung kidnapper mo. Pero, nakakulong ka dahil sa kasalanan. Pero, sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay, ni-ransom niya tayo. Ibig sabihin, tinubos niya tayo. Ngayon, ang may control na ng buhay mo, yung nagtubos sa'yo. Nakuha? Yun, yung identity. Isusulat ko, ang sabi niya kanina dun sa verse 12, ang aking pangalan sa kanila, sa kanilang puso. So, pag-aari na tayo ng Diyos. Pangalawa, Jerusalem, bagong lungsod ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay citizen. Ang ating pagkamamamayan, our citizenship, Philippians 3:20 kanina, hindi sa lupa, kundi sa langit. Nakuha? Then, panghuli, may reservation tayo. Sa langit kung saan lahat ng mga bagay-bagay ay ginawang bago. Hindi dito sa lupa. Hindi na magkakaroon ng new city dito, kundi doon sa langit na. Nakuha? Okay. So, identification, yung residency mo, then yung reservation mo in heaven. So, ang aking sariling bagong pangalan. Anong ibig sabihin ng aking sariling bagong pangalan? Brad, yung pangalan mo na Alejandro, hindi na ba yun yung magiging pangalan mo? Anong gusto mo? Ikaw si Abdul. Ikaw na si Abdul. Hindi. Ang ibig niyang sabihin, ito, ang aking bagong pangalan, hinihintay natin ang paghatol upang maihayag ang pangalan ito. Ibig sabihin, nakasulat yung pangalan mo sa libro ng buhay at sinong nakakaalam? Walang nakakaalam, kundi pagdating ng araw, malalaman mo. Pagtatawagin ka, Alejandro, pasok. Yung di matawag pangalan mo, wala. Kaya yun yung ibig niyang sabihin. Okay, tandaan natin yung background natin, ang Philadelphia ay pinalitan ng mga pangalan. Dalawang beses binago ang pangalan dahil sa earthquake. So, sinasabi nila, mag-earthquake din naman. Ano na naman kaya magiging pangalan ng Philadelphia? Ang dating pangalan niya ay Neo Caesarea o Caesarea. Pangalawang pangalan na pinalit sa kanya ay Flavia, then naging Philadelphia. Kaya sinulat ng Panginoon, magkakaroon kayo ng bagong pangalan, pero hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Dahil take note, ang background, nasira ang bayan ng Philadelphia dahil sila ay nasa mga bulkan. Natamaan sila ng earthquake, nasira. So, naging bagong city sila nung na-renovate sila. So, ine-explain ng Diyos, hindi. Masira man kayo, dahil takot na takot yung mga Kristiyano doon, baka magkalindol uli, pumutok yung bulkan uli, at masira ang kanilang bayan, hindi. Huwag kayong matakot. Sinasabi ng Panginoon. Bakit? Magkakaroon kayo ng bagong city.
pagdating ng araw. Basta ang gagawin ninyo, pagtagumpayan nyo lang yung mga trials, yung mga pagsubok sa buhay natin. Okay, verse 13, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Okay, lahat tayo may tenga, kailangan makinig, individual at saka as a group. Ganon din yung mga nasa labas, kailangan din natin i-share yung salita ng Diyos. Bakit? May tenga din sila. Lahat ay makinig. Then, tapos na. Conclusion. Ano yung aral na matutunan natin sa aklat ng pahayag? Sulat sa iglesia sa Philadelphia. Ito yung mga bagay-bagay. Una, ang kongregasyon, ang iglesia sa Philadelphia ay hindi nahanapan ng kamalian. So, maari din na ang iglesia ng EDSA Pasay ay hindi mahahanapan ng kamalian kung susundin natin ang kagustuhan ng Diyos. Okay. So, mga aral, ito, tatlo. So, verse 8, Brad, habang bukas ang pinto, samantalain mong pumasok. Ini-invite tayo ng Diyos na pumasok. Wala tayong ibang daanan at hindi tayo makakagawa ng daanan, even tunnel, na patungong langit. Dahil ang sabi niya, ako ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Brad, wala bang shortcut yung ways na yan? Hindi. Saan yung ways na yan? Yung mapa. Lagi natin sinasabi, ang Bibliang ito yung mapa. Ito yung mapa. Saan? Patungo sa langit. Brad, hindi pa nagkaroon ng application ng ways. Ang Biblia, ito na yung ways. Patungo saan? Sa langit. And anong gagawin mo? Kailangan mo lang basain. Para sa ganon, hindi ka maligaw. The same din sa ways. Pag nilagay mo yung ways, destination mo, ilagay mo doon, syempre, reviewin mo yung daan. Baka putol yung daan doon, Brad, eh. Meron diversion na dadaanan o shortcut. So, samantalain natin ang pagkakataon, Brad, habang malakas tayo. Baka samantalain mo lang pumasok o papasok ka lang sa or i-secured. I-secured mo lang yung buhay mo pag mahina ka na. Nako, paano pag di ka na makapagsamba? Samantalain pumasok habang bukas ang pinto. Kagaya kay Noah, nung sinara ang pinto, wala na. Wala nang pwedeng pumasok. So the same din. Brad, pag dumating ang judgment day, wala na. Wala na. Verse 8 pa rin, gamitin kung ano ang meron kang kalakasan. Tandaan nyo, anong sabi niya sa verse 8 kanina? Alam ko na meron kang konting kapangyarihan o konting kalakasan. Ano man pananampalataya meron ka ngayon. Brad, panatiliin mo yan at pag-igian mo. Ibig sabihin, mag-flex ka ng muscle mo. Anong sabi niya? 8:32, work out your own salvation with fear and trembling. Ligtas ka na, pero kailangan mong i-work out. Brad, may muscle ka na. Hindi ka mag-gym para magkaroon ng muscle. Lahat tayo may muscle na. Kaya ka pumupunta sa gym para lumaki pa yung muscle. The same din sa pananampalataya. Meron na tayong pananampalataya nung tinanggap natin si Kristo. Ligtas na tayo, pero i-work out mo. Yun yung sinasabi ng 8:32. Work out your own salvation with fear and trembling. Pero mas gusto ko yung kasunod. And God work on you. Tumutulong din ang Diyos. Hindi lang ikaw, yun yung kasunod na verse niya. Hindi lang ikaw magtatrabaho, tutulungan ka ng Diyos. Dahil ang sabi niya, I am with you always. Okay? So, samantalain, gamitin natin kung anong meron na tayong mananampalataya ngayon. Palakasin natin ito. Samantalain natin habang ang pintong bukas. At huwag, take note, huwag magpatangay sa agos. Manatili sa iyong katapatan. Yung mga previous na pag-aaral natin, tandaan natin, nasa gitna tayo. Tama? Ito yung kaibigan natin, hinihila tayo, at ito ang Diyos. Ngayon, nakapag-compromise ka na sa Diyos nung tinanggap mo siya sa iyong buhay. Ngayon, gusto mo pang makipag-compromise sa kamunduhan. Ngayon, nasaan ka ngayon? Dito ako, may sale. Sa MOA, kailangan kong pumunta, baka maubusan ako yung gustong bubilihin. Ngayon, linggo pa lang ngayon. Anong gagawin ko nito? Pwede ka naman pumunta pagkatapos, Brad, eh. Tama? So, ngayon, kanino ko makapagkompromiso? Huwag magpatangay sa agos, Brad. Anong gagawin? Salubungin yung agos.
gusto ng sarili mo, may bigay yung layaw ng pamilya mo, pero sa masamang paraan naman, hindi sa Diyos 'yon. Gusto mong ano yung pinag-aralan natin? Anong problema sa Thyatira? Kung gusto mo, dahil marami ang onion doon, kung gusto mong magtrabaho, kailangan mong sumali sa onion. At bawat onion, mayroon silang Diyos na pagano. At para makasali ka sa onion, kailangan mag-alay ka ng insenso sa mga Diyos na pagano. Kristiyano ka. Anong gagawin mo ngayon? Ito na. December na. Christmas party na. Anong gagawin nyo ngayon? Anong gagawin nyo ngayon? Kakaroon na ng Christmas party. Itong mga to, sabi ko, walang Christmas party Okay. Huwag magpatangay sa agos, manatili sa iyong katapatan, panghawakan mo. Panghawakan mo. Nakapagkompromiso ka na sa Diyos. Ibinigay mo na yung buhay mo sa Diyos. Ngayon, gusto mong mabuhay sa kamunduhan, yung mga ginagawa ng kamunduhan, bahala ka. Ang sabi ng Panginoon, ang magtagumpay, siya kung bibigyan ng haligi, magiging haligi sa langit. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 12, ang iyong gantimpala ay tiyak. Tiyak. Ang buhay na walang hanggan sa bawat nilalang sa mundong ito ay tiyak. Pero may problema, Brad. May if. If. Kung. Meron na ang tawag dyan, may kondisyon. Yan. May kondisyon. May kondisyon, Brad. Anong gagawin? Tapusin mo yung race. Yung tinatakbo mo. Tapusin mo. Kung matapos mo, makakarating ka sa finish line, makakatanggap ka ng medal. The same din sa Panginoon. Ang iyong gantimpala ay tiyak. Nag-aabang, nag-aantay, nakalaan na. Mamili ka kung anong gusto mong mansyon na kulay. Sabi ng Panginoon, pupunta ako doon at ipaghahanda kayo ng mansyon. Sabi ni Brad Alejandro, yung pink sa akin Yan, yung pink. Yan. Okay, so, pero may condition, Brad. Magpatuloy ka. Magtagumpay ka. Okay, yun yung maaral Ang bukas, ang pinto ay bukas. Nakaabang ang Diyos na i-welcome tayo. Kung anong meron kang pananampalataya, kalakasan, gamitin mo yon. Then, huwag kang magpatangay sa agos. Then, magpatuloy tayo para magtagumpay. Ang pagsunod, take note, ang pagsunod at katapatan, faithfulness ang isang tao ay hindi dahil sa ibang tao, kundi isang choice yun. Kung napapansin ninyo, bihira ako nagsesermon about baptism. Bihira nyo naririnig sa akin yan. Tama? Ang ibang preacher kasi, sa conclusion niya, laging may baptism yan. Pero ako, hindi. Kasi tinitignan ko naman audience, lahat naman baptized, maliban pag may mga bagong audience tayo. Yun, nagdidiin ako niyan. Kasi, ang pagsunod sa Diyos, Brad, hindi tinutulak ka. Kahit ilubog ko kayong lahat, anong sabi ko dati? Lumubog, tuyong makasalanan, binasalang, makasalanan pa rin. Binautismuhan, hindi naman nagbagong buhay. May kulasisi pa rin naman. So, makasalanan na nabasa. Tuyong makasalanan, nung binautismuhan, lumutang, makasalanan, basa pa rin yun. May kulasisi pa rin naman siya. So, ang pagsunod at katapatan ay isang choice. It's your choice. Hindi dahil sa preacher or hindi dahil sa ibang tao, sa asawa mo, sa kaibigan mo, o sa siyota mo, kundi sarili mong pagpilian. Okay, then, paghawak ng mahigpit sa mga salita ng Diyos. Hawakan mong maigi, ito ay tanging paraan. In-explain ko na kanina, ito yung tanging paraan. Ano yung paraan para magtagumpay? Saan matatagpuan? Nandito lang. Nandito sa Biblia. Ito yung salita ng Diyos, ito yung paraan natin, yung ways natin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, wala nang ibang tanging paraan kundi kay Kristo lang. In-explain ko na sa inyo dati, ang iyong kaligtasan ay hindi nakabase sa akin.
Ang katatagan ng isang kongregasyon ay hindi nakikita sa dami ng tao, sa aktibidad na ginagawa, pero ang katatagan ng isang kongregasyon ay nakabase sa individual. Hindi sa preacher. Ang kaligtasan nyo ng bawat isa sa atin, hindi nakabase sa akin. May factor siguro, may plus, may minus siya, pero hindi pa rin nakabase doon. Nakabase pa rin sa inyo. Ang paglago ng isang tao, ang isang tao, hindi kongregasyon na, isang individual, ang kaligtasan ng isang individual, nakabase rin sa inyo. Kung binabasa mo yung ways mo patungong langit, isinasabuhay mo ito, 100% maliligtas ka kung magpatuloy ka. Okay? Then, huling slide natin, samantalahin ang mga pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon. May yung mga oportunidad na meron tayo. Yung oportunidad na meron ka ngayon. Brad, ano man yung kalagayan mo sa buhay, yung oportunidad na pinagkaloob sa'yo ng Diyos, huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin. Anong sabi ng mga businessman? Ang pera, na ibabalik. Pero ang oras, hindi mo kayang ibalik. May pera ka man o marami kang pera, hindi mo kayang ibalik na ang oras. So, yung oportunidad na meron tayo ngayon, pagyamanin mo, samantalain mo, habang malakas pa tayo. Tapos na. Okay, sana po, mga kapatid, yung pinag-aralan natin ngayon, yung mga nabasa natin mga talata ay patuloy na magpatibay sa pananampalataya ng bawat isa. Sa next week, tatapusin na natin ang chapter 3 at pupunta tayo sa chapter 4. Pero pag magawa ko yung extension, yung pang-8 iglesia na sulat ng Panginoon sa iglesia sa Church of Christ, pag-aaralan natin yan. Sana magawa ko. Hindi ko pa nasimulan, naglalaro pa lang sa isip ko. Thank you po sa presensya ng bawat isa. Kung may tanong po kayo, mamaya. Okay. Pwede nyo akong lapitan mamaya. Brad? Dadako naman tayo sa pag-alala, sa pagkamatay, sa pagkabuhay natin Panginoon si Kristo. Akin po mabasahin ang versikulo ng Korinto 11:23 hanggang 29. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanuno ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinasabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Maraming buhay. Maraming salamat sa kahit ang araw ko ang malamang namin, kung tayo pagkagawa ng mga Diyos, at kahit ang mga natin ng mga kapura, ito sa katawan ng aming Diyos na sama ka. Kaya ako'y kung basahan ko na pinagawa na sa aming Diyos, kung may mga magawa na sa katawan ng mga Diyos, wala na sa katawan ng mga Diyos. Wala na sa katawan ng mga Diyos.
Tulog pa tayo. At gayon din naman, hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Katapat siya sa atin ang tawag kanyang sarili sa kumain ng tinapay at uminom sa sarong. Sapagkat kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili, humili niya kinikilala at katawan ng Panginoon. Salamat din po sa Panginoon. Sa ating simbolo sa dugo ng aming kawansan. Ang iyong upang alahan at ihayag ang inyong kamatayan ng kasalanan ng ito. Isa niyo po ng oras na ito, sisirin ang aming bawat at ang salamat po ang sa pagkikinig sa aming susunod na pagkikinig.
Daga ko namatay sa ambagan sa mga banal. Aking pong bukas sa versikulo na unang Korinto 16:1-2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbubuo na magsimpan ayon sa kanyang iginhawa upang huwag nang gumawa ng mga bagan sa kaparian ko. Pangalawang Korinto 9:6-7. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Bigay bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang nanalito po, ang purchase sa araw nito, ang masama po, marami ka ng mga pagpalayan mo sana upang magamit namin sa kakaunan ng aming Diyos. Sa takong ito, mga pagpalayan mo sana, kaming lahat, lagi kami kapagbigay. Pagpalayan mo rin yung yaman ng masakit, ng mga sakit, para sa pagpapalayan mo. Pagpalayan mo rin sana kanilang sa nawala sa mga gawain ng sa araw-araw na para. Dalangin niyo po kami sa aming Panginoon sa sa mga lahat ng aming nagawa. Dumaan sa katalangin sa mga 757 po. Thank you. 10. Ang attendance po natin sa araw na ito is 36 yung young and adult. Tapos 10 yung mga kids natin. Thank you po sa presensya ng bawat isa. Mga bata, pwede nang lumabas. Ano? Okay, acknowledge po natin ang ating mga bisita. Dalawa yung bisita natin sa araw na ito. Kapatid ni Brad Doktor, si Atty. And then, Doktor ka kasi ba? Si Christopher John. And ano sa baba? December 5. Renelyn Garcia. Yan. Siya ba yung kapatid mo, Brad? Ilaki. At Garcia. Asawa niya, okay. Renelyn Garcia, sa kanyang asawa si Jay. Si Jay Garcia. Thank you po sa pagpunta. Sana si Lance. Lance, sama mo itong bisita natin.
Although hindi pa sila kapatid, pero pwede mo isama. Si Renilyn saka si Jay. Renilyn saka si Jay. Nag-a-apply. Paalis na sila. Kailan? Next week. Sama mo na lang sila, Lance. Good luck sa inyo. Sana pag may nandito pa kayo, pasila kayo dito. First time mo dito? Okay. Pag may question ka, sabihin mo lang dito sa mag-asawa. Alam mo, pag may direct sa akin, sabihin mo lang sa kay Brad Doktor. Nagadapaw, Del Norte sila. Okay, thank you sa pagpunta. Then, meron ka ba time bisita? Iba? Okay, walang lahat naman. May mga prayer request po. Prayer request. Pag alis niyo mamaya, pagpiliin niyo yun, ha? Birthday niyo bukas. Daan, sama mo na lang. Malayo pa naman siyang senior citizen. Ilan taon ka na? 18 o 19? 19, diyan mo na yan. 19. Hindi mo 19 dyan, intindihin mo lang yan. 18 din, intindihin mo na lang. Lansa mo na lang din, mga frontliner natin, pag-uwi. Ituloy-tuloy pa rin po yung pag-ingat natin. Maliban kay Brad Alejandro, sino pang binabaksinan? Maliban kay Brad Alejandro. Lahat na. Okay. Ikaw na lang, Brad. Para ko si Kyrie Irving, ayaw mo magpa-vaccine, buhay pa naman kami, Brad. Okay pa naman, sino ba yung naunang nag-vaccine? Yung mga sundalo. 2020 pa sila. Brad Besa. 2020 ka, buhay pa naman. Malakas, natamaan na uli. Dumaling na uli. Okay. May ano na kayo, Brad? Booster? May booster na. Buhay pa rin naman sa'yo. Malakas pa, Brad. Kung natatakot ka. Sige, Brad. Tayo po tayo at ulitin natin ito. Mga pamilya natin nasa probinsya lang, sama mo na. Mga kapatid na nananambahan din, mga pamilya na nasa ibang bansa nagtatrabaho, sama mo na. Saka yung dalawang mag-asawa, Brad, ng Mr. and Mrs. Garcia. Sama mo na lang din sa panalangin. Mga kapatid, mga pinagkukuhanan ng mga trabaho. Yan, sama mo na sila. 757. When all of God's singers get home. What a song of delight, and the city so bright will be wafted in heaven's fair dawn. How the ransom will raise, happy song in His praise, when all of God's singers get home. When all of God's singers get home, whenever a sorrow will come, there'll be no place like home. When all of God's singers get home. As we sing here on earth, song of sadness, of mirth, disappointment, of rapture to come. But our joy can compare with the glory out there when all of the singers get home. When all of the singers get home, when never a sorrow will come, there will be no place like home. When all of the singers get home, having overcome sin, hallelujah, amen, will be heard in that land Lord of home. Every heart will be light, and its face will be bright, when all of God's singers get home. Of God's singers get home, whenever a sorrow will come. There will be no place like home, when all of the singers get home. Lakasan mo na lang, Lance. Aming kasalangit, Diyos mo ang aming kasalangit muli.
babae. Salamat kami Ama dahil ito pong pinangunahan sa amin dahil dahil na Ama sa pagkakas namin sa mga salitang wating sa aming mga mahal, pagkasalamat kami sa bigay aral sa amin. Kami magamit namin ito. Tulad ng Pilipinas ay kami walang tayo sa pananampalataya at siyang patuloy na pagpapagpapalang sa amin sa amin. Pagkasalamat kami ang sa iyo namin mga araw na ito sa Diyos sa pagtuturo sa amin, mga araw pagpatuloy sa aming pagpapasan, sa pamilya, sa Pilipinas, sa Pilipinas, Dalaos, Tatawan, sa Kanyama, pamilya, naman, binigyan ng panibagong taon ang kanyang buhay. Sa patuloy nito sa kanyang pagkasan, pamilya, sa James, mahal, papasalamat din kami na patuloy itong ingatan sa bawat sa amin, lalo na ang mga nagagawa, makikita naman na ito yung panagbibigay lahat sa amin sa araw-araw. Patuloy yung pong ingatan sa amin, ano mga pinagkukunan, pagkasan, ito kami ng lakas sa pagsimula sa araw-araw. Tama, naminalangin din namin ang pagkakasod sa iman dito sa bansa. Iba ko nagalaman ng Dalaos ng kanilang pagkakas. Ganoon din namin naminalangin kaligtasan ng aming pamilya. Kasama ay pinutusan ng bayan ng paspas at bigay ng mga kailangan at pinutusan ng pagtulis ng itas wasang kong kapamahal. Ay papasalamat din kami sa mga araw, sa Garcia, sa kanilang tinamay, sa pasan, at naway pagtutuloy din po nila ng isik, pagkawanan ng buong pagpapati, pag-aaral, at kung dapat din ang may bibigyan. Sila rito ay aming makasama ligtas. Ama, kayo po makakalam ng bawat kaibigan ng bawat sa amin. Amin lang po na laging hiling sa inyo ay hindi po kami ng sa araw-araw. Hindi po ingatan ng bawat lalo na din ng liner, ng tulong at susunod na pagsabak ng bigyan din po sana sila na mas malakas pang resistensya sa lumalaga. Diba, sa aming pagsamantalang pagbibalay, sa aming ingatan, magiging kami sa bawat na. Hindi po ay papasalamat kami sa lahat ng mga biyaya. Looking forward po kami sa pagkakaroon. Wala po ang aming dalangin, wala po sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you po. Ingat po pag-uwi. Amen.